Tapos na ang pinag-uusapan. Huwag naman na ibenta. Pambihira naman. Tapos, sa mababang halaga sa imo, ano to, super sale, midnight madness, 100 pesos for the Constitution. Ma'am, ano ba? So, nakaka-insulto eh. Sobra naman. Oo. So, ano po bang info nyo? Meron ba talagang initiative mula sa taong bayan? O ito initiative lang ni ilang mga politiko na may mga vested interest? Parang may initiative sa ad agency kasi biglang nagkaroon ng mamahaling ad na lumalabas sa mainstream TV, sa prime time. Ayun nga mga kababayan, lumabas din to sa mga TV, no? Yung ads nga na EDSA Puera na title, no? EDSA Puera. Anong ambisyon na maging prime minister at baguhin pa yung sistema ng gobyerno, hindi napapanahon eh. Sino bang pinapatutsadahan nyo doon, ma'am, yung prime minister na yan? Gusto mag-prime Well, minister? clearly, the initiative came from Congress, so perhaps someone in Congress is very interested. Hindi ko talaga maintindihan ang sistemang to at yung mga order na nakita ko, di ba, ang dami-dami ng mga text na i-submit, eto yung gagawin, eto yung form. Lahat naman galing sa office ng speaker. Oo. So, 2 billion ang ang ginastos sa Chacha, mga kababayan. o sila na mag-go-usap. Ulitin nga natin. Never ko naman nakita yan. So, hindi ko committee hearing. Paulit-ulit nga yung subcommittee hearing namin. Nakailang hearing kami. Ang pinapropose nila, dagdagan sana para sa kanilang mga opisina kasi naka-squatter nga sila kung saan-saan. Nakikisuyo sa mga Kapitolyo at City Hall. Tapos yung sahod nila, napakababa, hindi pwedeng ihamping sa ibang government agency. And they wanted additional items. Ganun yung mga request nila. So sabi nila kung pwedeng dagdagan. Sa bagay, alam mo naman, Selly, di ba? Kapag budget hearing, kada ahensya naman, hinihingi ng karagdagan. Eh nakikinig naman ako kasi mukhang lehitimo naman. Ngayon, ang nakakagulat, biglang umapir itong amount ng 12 plus billion on top of the 2 billion at sinasabi para na sa Chacha. Abay, hindi ko nakita. So, good evening mga kababayan. At ako po muli si Vincent Tabige. At welcome po sa aking panibagong vlog. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe po mga kababayan. Pa-like na din po ang video na to para recommended tayo mga kababayan. At pa-share po mga kababayan. At so, papanoorin po natin ngayon itong interview kay Senator Amy R. Marcos ng DWIC. So, papakinggan nyo pala mga kababayan kasi hindi tayo pwedeng mag-upload ng video baka makapiright tayo. Yung boses lang mga kababayan. So, ayan. Panoorin natin. Eto. Panoorin nyo. Ay, pakinggan nyo pala mga kababayan. Nakakalimutan ko na, 4 pala yung committee ko, kadami-dami. Kaya pala ako mangangarag sa trabaho. Kaya nga. Ayan. Hindi ko na-memorize 4 yung ang dalawa committee pa. ko, ano pa ba? Yung isa pa, yung cooperative, Yes, at saka yung social justice and development, yung mga ayuda to death. Ayun. Kaya naman ikaw, ayuda to death ang binibigay mo sa iba't ibang panig ng bansa. Ikot ng ikot. Kaya minsan, pag weekend, hindi ka namin mahagilap dahil nasa saang probinsya. Oo nga. Kaya nga sa yung show mo na laging Sabado, hirap na hirap ako kasi naka-prime time ako sa pag-aayuda sa lahat ng sulok. Ayan naman. Oo nga. Alam naman natin, napakahirap ng buhay ngayon, pero imbes na tutukan natin ang mga issue ng cost of living, bigas, at iba pa, eto tayo sa Corn-As at People's Project PI. O say mo, sa pangalan pa lang, taog ka ni. Pero sabi niyo, ma'am, Palakas din mga Alaska to si Senator Senator Amy. nagsusulong yan, baka magalit sa inyong Pangulo. Pero sabi naman ng iba, hindi ba daw nagbago ng stand ng Pangulo pagdating sa Chacha? Ay, hindi naman. Ang pagkaalam ko, hindi pa naman nagbabago. Ang sinabi lang, pag-aralan yung economic provisions. Kasi panay-dakdak nila na ang dahilan daw nabubuklatin yung usapin ng saligang batas, dahil daw yung economic provisions. Sabi niya, i-study. Kasi katulad ko, nagtataka kaming lahat,
kung talagang economic provisions, asan listahan ng economic provisions? Wala namang pinapakita na economic provisions na talagang urgent, kung energy ba yan, kung media ba yan, education ba yan. Pagkat alam naman natin, Sally, matagal ka na sa Senado, there are other ways of changing these things, Yes. diba? Nandyan naman sa Constitution natin, in accordance with law. Ibig sabihin, pag nagpalit ng law, nagbago yung batas, pwede naman baguhin na rin ang sistema. Which, nagawa naman ng panahon ni Presidente Duterte, yung tatlong sinasabi nilang sagabal sa investment. Ako, pinangunahan ko yung Foreign Investment Act. Pinalawak natin yung mga sektor kung saan ang mga dayuhan pwedeng pumasok. Tapos, may retail trade para yung maliliit na investment ng foreigners, pwede na rin. Tapos, yung pinaka-controversial, yung Public Services Law, sakop yung telecommunications para yung mga dayuhan pwede mag-invest sa atin kasi alam naman natin yung technology pagkamahal-mahal. So ma'am, kumbaga, na-address nyo na yung ilang mga problema sa economic provision sa ating Constitution sa pamamagitan lang ng pagpapasa ng batas na hindi pa ito magastos at masalimuot na proseso. Correct, sinabi mo. Talagang kung yung mining, ganyan na rin ang nangyari. Pagkatapos yung sinasabi ngayon, yung energy dahil sa bulilyaso nga, sa Panay. Abay, gawa natin ang paraan, aralin natin in accordance with law. At hindi naman 14 billion ang gagastusin, magugulo yung buong bansa, higit sa lahat ng mga programa natin sa agrikultura, sa gasolina, sa lahat ng problema ng trabaho, at least tuloy-tuloy yung trabaho natin. Hindi tayo madidistract at mapupunta lahat sa CONCON at Project PI. Naku, PI ninyo. Aray ko, sagwa-sagwa sa pangalan pa lang. At kayo ma'am ang nagbulgar o naging sort. Parang yung PI ni Senator Amy, mga kabayan, yung mura. Hindi People's Initiative eh. Diba? Na dito sa isinusulong na pangangalap ng pirma para nga sa People's Initiative ay nagkakaroon ng payoff o mga suhulan. Kaya nag-file na kayo ng resolution at sa kanina sabi ni Senator Coco Pimentel, sa tingin niya dapat ang inyong committee as chairman ng Committee on Electoral Reform ang appropriate committee to conduct inquiry on that matter. Yun lang nga, sana nga mapunta sa akin dahil may kinalaman sa eleksyon, at sana mabigyan ng kompletong hearing kasi alam naman ni Minority Leader Coco yan kasi siya yung dating chairman ng Electoral Reform. So, kabisado niya kung ano yung sakop noon. Sana mapunta nga para magkaroon ng malawakang investigasyon. Imbitahin natin ang lahat. Pagkat ang dami-dami naman nagsusumbong mula sa Congress hanggang sa mga local chief executive, yung tinatanong mo, yung mga malalaking syudad, lahat inaalokan ng 20 million. Malawakan naman yun. Tapos meron pang utos, di ba? Yung lumabas nung last week na galing sa Speaker's Office na mag-report na kayo at ang deadline na naman, January 12. Para January 13, tuloy-tuloy yung schedule nila na nakatakda by July 9, tapos na lahat ito. Pero ma'am, ngayon ang dami na nagdi-deny. Sa tingin nyo, mahihirapan ba kayong patunayan yung ganong allegations ng suhulan o payoff o meron na hong handang magsalita sakali mag-conduct ng hearing ang Senate? Tignan natin, kasi alam naman natin na talagang ang dami-dami ng mga viral video online, lahat ng ating networks from GMA to ABS to Net25, pati yung ating mga radyo katulad ng DWIC, ang dami-dami naman nagtitistigo, ang dami na nagsalita. Tignan lang nila yung mga testigo. Huwag mo sila mag-deny to death. Sabi nga, sabi sa Shakespeare, and why so great Nako, panay ang deny. Gusto yun ngayon, confirmation by denial. At sakaling mapatunayan, makumpirma na meron ng ganitong offer ng kung ano-ano, parang suhol para lang makakalap ng pirma, may invalidate daw po yung People's Initiative. Kumbaga kasi hindi na ito People's Initiative. Oo nga kasi kitang-kita naman na sinasabi ko nga, yung constitution natin hindi for sale. Ang Pilipino hindi for sale. Wag naman ganyan, ito na yung puso't kaluluwa ng ating bansa.
saligang batas na ang pinag-uusapan. Huwag naman na ibenta, pambihira naman. Tapos, sa mababang halaga sa imo, ano to, super sale, midnight madness, 100 pesos for the Constitution. Ma'am, ano ba? So, nakaka-insulto eh. Sobra naman. Oo. So, ano po bang info nyo? Meron ba talagang initiative mula sa taong bayan? O ito initiative lang ni ilang mga politiko na may mga vested interest? Parang may initiative sa ad agency kasi biglang nagkaroon ng mamahaling ad na lumalabas sa mainstream TV, sa prime time. Ayun nga mga kababayan, lumabas din to sa mga TV, no? Yung ads nga na EDSA Puera na title na. EDSA Puera. So, ang laki nun. Ang gagastusin mga kababayan. Magpalabas ka lang ng ad sa TV. Kaya nun, milyon-milyon kaya yun. So, talagang malaki ang budget for Chacha Bayan. Palagay ko eh, sabi ko sa iyo, sa ads pa lang eh, nasindak naman ako eh. Tapos yung 20 million per congressional district, tapos yung mga big cities and provinces, pagkatapos yung 100 pesos na unang inalok, naging 1,000 per signature na kasi matigas daw ang ulo ng Taga Laguna, Rizal at iba pa. Nakakabaliw, ano ba ito? Ano bang ginagawa nila? Madali naman pag-usapan ng maayos. Ang akin, baka iba naman ang pakay, hindi naman economic provisions kasi nga, wala naman binibigay na listahan ng economic provisions para mapag-aralan, baka may mas magandang paraan. Wala namang sinasabing iba pang papalitan. Baka naman gusto nag-parliamentary na lang kasi wala nang pag-asa manalo. Sige, sila na lang sa Kongreso boboto. Ganun ba yun? Mas naman, hindi rin papayag ang kongresista natin yan. Si Senator Robin Padilla, bilang chairman ng Committee on Constitutional Amendments, siya po ang parang medyo supportive pagdating sa People's Initiative. At meron siyang resolution na talagang ang kanya sinusulong ay pagbabago sa political provision. Tama. Oo. So, sa tingin nyo, yung... Baka si Robin lang nagsasabi ng totoo, ng totoong pakay. Napagdan na yung political, hindi naman yung economic kasi nga yung economic pwede namang gawin by law, no? Isa-isahin, ano? Yung medyo himayin na lang sa batas. Ayun, kaya naman yun eh. Pero yung kay Senator Robin, alam naman natin matagal na niya gustong palta ng saligang batas kasi pinaninindigan niya at kinampanya naman niya yung federal system. So gusto niya talaga federal at parliamentary palagay ko. So, naintindihan ko naman yun. At kung tutuusin, ako dapat ang huli na magtanggol sa saligang batas na ito. Marami nga nagsasabi sa amin, palpan na yan eh, dahil paghihiganti lang sa pamilya Marcos yan nung panahon ng Cory administration. Ba't niya pinagtatanggol? Usapan naman namin ni Presidente bago si Bongbong maging kandidato, talagang pinag-uusapan namin, ako wag yan, sabi niya, kasi very concerned nga siya sa economic recovery. Di pa tayo nakakabangon, papasukan natin yan. Ang labo naman, talaga bang yan ba ay napapanahon? Yan ba ang pinakamahalaga na araw-araw pinoproblema ng Pilipino, yung saligang batas? I don't think so. Pinoproblema natin presyo ng gasolina, presyo ng bigas, saan mag-aaral ang anak, saan makakahanap ng maayos na trabaho. Hindi naman ganyan ang pinoproblema natin eh. At ang sabi ng iba, dito sa umiinit na issue ng Chacha, dapat daw may united stand ang Senate dahil mukhang ang plano, parang maitsapuera kayo dahil ang gusto voting jointly sa halip na separately. Kapag nagkataon, parang mababaliwala po yung Senate dahil 24 senators against how many congressmen po? 300 plus. At inamin na, di ba, yung isang pasimuno ng pirma, inamin na niya na talagang sadyang ginawa nila yung tanong na gano'n para lusawin yung boto ng senador. Bira naman na. Bakit naman kami hindi kasali? Ano ba yan? So, napag-usapan na po ba ito ng mga senador?
Dahil parang under threat ba? Or Ang problema, may dalawang caucus, hindi ako nakapag-attend dahil medical leave pa lang ako, sa bahay lang ako, sa tambay lang ako dahil hindi pa ako hinahayaan lumabas, ano, dahil eto nga, nabubulag na nga ako sa dami ng ating problema at nagpapagamot. So, I'm still on medical leave, so I haven't been able to attend the caucuses. But syempre, maraming usapan tungkol dito nga na bakit isinantabi yung Senate at sino naman papayag na 24 boto kami sa dinami-dami ng 300 plus. So, hindi papayag ang Senate na mangyari po yun? Sa palagay ko, hindi naman lohika, no? Kung sino man magbasa niyan, pag nakita mo yung transcript ng Constitution, pag tinanong mo yung mga dalubhasa, pati ang Supreme Court, wala naman nagsasabi na hindi patas yung dalawang chambers of Congress. Siyempre, patas yan. At kasing bigat ng timbang, ang Congress at ang Senate, kahit po konti lang kami. Hindi naman pwedeng sabay-sabay tapos iisa lang yung boto ng kada isa. Ma'am, nag-attend ba ka ng Van de Honor sa Malacanang? Hindi, nakumbida ako pero out of commission pa ako eh. Daldal lang ako ng daldal eh, pero hindi pa makarampa. Kasi ang sabi kanina ni Senator JV, ang pagkakaalam niya, para nagkaroon ng inisyal na pag-uusap si SP Subiri at mukhang ang leader ng Kamara at parang may initial breakthrough pagdating sa usapin sa Chacha. So akala ko meron po ba kayong info tungkol dito, ma'am? Oo, may bali-balita nga ako. Tinatanong ko nga kung ano na nangyari. Pero yun nga, hindi ako nakapag-attend eh. Sorry, kaya hindi ako makapagkwento. Pero alamin natin, pinagdadasal natin na magkaroon ng maayos na usapan. Dahil itong 10 paspasan eh, hindi talaga ako papayag. At paano, hindi papayag, so sa paanong paraan, ano yung mga pwedeng yung gawin para pigilan? Well, unang-una, itatanong natin, itong problema muna, itong issue nga ng investigasyon, sana hayaan ako at magkaroon tayo ng pagdinig. Ikalawa, yung katanungan tungkol sa Santiago case, ano? Kasi nakasaad doon sa kaso ng Supreme Court na wala pang maayos na proseso para sa People's Initiative. Kung kaya, hindi pwede pa mag-PI. Nako ha, PI ninyo. PI natin lahat. Aray ko, sakit sa tenga. Ang tawag nito, ang sabi doon sa Santiago, wala pang sistema, walang procedure, wala pang mechanism. So, hindi pa pwede talaga yung PI na yan hanggang magkaroon ng batas kung saan nakasaad, step by step, kung anong gagawin. May iba naman nagsasabi na pwede na, ratsyada, basta one question lang. Naguguluhan ako sa ganun eh, kasi even the system of verification, kasi isa-isahin yung mga signature na yan, pupuntahan yung mga tao kung totoo. Tapos aalamin, tapos eto pa, may vote buying pa. Kung talaga man nagkasunduan, hindi dapat counted yun. So, mahirap yan. Mahabang proseso yan. Hindi ganun kasimple. So, ma'am, ito yung dahilan ba't nag-file kayo ng resolution directing the appropriate committee to conduct an inquiry in aid of legislation dun ho sa efficacy ng batas providing for a system of initiative and referendum? Correct. Kasi hindi pa rin natin, di ba, kahit kailan, di pa tayo nagkakaroon ng PI eh. First PI 2 eh. So, eto ang test case na meron namang kaso, yun nga, yung Santiago case, kung saan sinabi talaga ng Supreme Court, hindi pa pwede yan at hindi pa natin alam kung ano yung sistema. Dapat, yung mga mambabatas gumawa muna ng bagong batas kung saan, yun, nakadetalye kung anong gagawin. So waste of time pala itong ginagawa, waste of money and time yung nagsusulong na ngayon ng People's Initiative. Well, malaki-laking pera yan at nagkalokohan din dyan dahil alam niyo ako may hawak ng budget ng COMELEC. Kahit kailan, wala naman lumalabas na amount na ganyan tungkol sa Chacha. Ang sinumite ng ating presidente, ang Pangulo ng Ehekutibo, 2 billion para sa preparasyon ng 2025. May ganon. Yun lang, ano? Tapos, nung nagkaroon ng subcommittee hearing, paulit-ulit nga yung subcommittee hearing namin, nakailang hearing kami,
Abay, ang pinopropose nila, dagdagan sana para sa kanilang mga opisina kasi naka-squatter nga sila kung saan-saan. Nakikisuyo sa mga Kapitolyo at City Hall. Tapos yung sahod nila, napakababa, hindi pwedeng ihambing sa ibang government agency. And they wanted additional items. Ganun yung mga request nila. So sabi nila kung pwedeng dagdagan. Sa bagay, alam mo naman, Sally, di ba? Kapag budget hearing, kada ahensya naman, humihingi ng karagdagan. Eh, nakikinig naman ako kasi mukhang lihitimo naman. Ngayon, ang nakakagulat, biglang umapir itong amount ng 12 plus billion on top of the 2 billion at sinasabi para na sa Chacha. Abay, hindi ko nakita yon miski saan. Kasi ang sabi, siningit lang daw ito sa BICAM report. Abay, yung BICAM, alam mo naman, naging photo op na lang. Picture na lang kami ng ilang minuto. 2 billion ang ang ginastos sa Chacha, mga kababayan. O sila na mag-go-usap. Ulitin nga natin. Never ko naman nakita yan. So, hindi ko committee hearing. Paulit-ulit nga yung subcommittee hearing namin. Nakailang hearing kami. Abay, ang pinopropose nila, dagdagan sana para sa kanilang mga opisina kasi naka-squatter nga sila kung saan-saan. Nakikisuyo sa mga Kapitolyo at City Hall. Tapos yung sahod nila, napakababa, hindi pwedeng ihambing sa ibang government agency. And they wanted additional items. Ganun yung mga request nila. So sabi nila kung pwedeng dagdagan. Sa bagay, alam mo naman, Sally, di ba? Kapag budget hearing, kada ahensya naman, humihingi ng karagdagan. Eh, nakikinig naman ako kasi mukhang lihitimo naman. Ngayon, ang nakakagulat, biglang umapir itong amount ng 12 plus billion on top of the 2 billion at sinasabi para na sa Chacha. Abay, hindi ko nakita yon miski saan. Kasi ang sabi, siningit lang daw ito sa BICAM report. Abay, yung BICAM, alam mo naman, naging photo op na lang. So, si Senator Amy na mismo ang sabi guys, grabe pala ang budget para dito sa, charter change. Picture na lang kami ng ilang minuto. Tapos sila na mag-uusap. Never ko naman nakita yan. So, hindi ko maintindihan saan naipasok yan. So hindi nyo kasi nabasa na yung buong nilalaman ng BICAM report dahil di ba Hindi, kasi ang nangyayari dyan, ninonominate na lang namin yung mga chairman namin na sila na mag-usap kasi nga napaka-detalye para matapos. Otherwise, we'll never finish, ano? So, ang nangyari na pinagtatakahan ko din, si Senator Angara, nagkakamot rin ng ulo kasi hindi rin niya nakita eh. Paano nangyari yun na biglang siningit na lang doon sa likuran? At biglang for charter change na siya, wala nang kinalaman doon sa opisina, sa bagong building ng COMELEC, burado na lahat ng sahod ng COMELEC. Ano ba to? At nagkaganon, if ever magdadagdag doon sa hiningi, hindi basta-bastang ganyan. At hindi rin nasilip kaya ng Malacanang para na veto, na line item veto. Kaya nga nakakagulat talaga yan. Tapos, eto nga, sinasabi ni Chairman Garcia sa COMELEC, pwede naman daw gamitin yung pera para sa national and local elections. Hindi pwede yun, Hindi pwede palipat-lipat yung mga pera. Alam natin, technical malversation yun. Kung yung hiningi ninyo pang opisina at sahod, yun lang. Kung hiningi ninyo pang building ninyo, yun lang. Kung may item na yung national and local elections preparatory, hindi na pwedeng idagdag itong sinasabing pang-Chacha. Hindi pwedeng gulo-guluhin yan. Diyan nagmumula ang kalokohan So ma'am, dahil nga umiinit itong issue sa Chacha, pag ba nag-resume ang session sa January 22, ay isusulong nyo yung agarang pagkakandak ng hearing dun sa dalawang resolution na inyong ifinal, yung tungkol sa payoff at yung isa tungkol dun sa efficacy ng batas na may kaugnayan sa Yes, talaga makikiusap ako. Oo, makikisuyo ako kay SP at sa ating mga kasamahan na sana bigyan ng prioridad itong mga motions na to pagkat itong mga resolution na to talaga nakakagambala sa lahat, ano? Parang hindi tayo makapagtrabaho, kadami-dami
ng problema. Nagtataasan na naman ng gasolina, yung public utility vehicles, nakatenga pa rin ang issue, ang dami-dami pa rin walang prangkisa o tatanggalan ng prangkisa at hindi pa naging co-op. Ang daming problema. At ang hinaharap natin, El Nino sa bigas, sa gulay, sa lahat ng bagay. Tapos yung mga eskwelahan natin, nangangamote sa exam. Talagang napaka-importante nitong mga problemang to. Dumadami na naman ang COVID, wala na naman bakuna raw. Abay, hindi ba pwede ito na lang itrabaho natin kesa sa kung ano-anong ambisyon na maging Prime Minister at baguhin pa yung sistema ng gobyerno. Hindi napapanahon eh. Sino bang pinapatutsadahan nyo doon, ma'am, yung Prime Minister na yan? Gusto mag-Prime Minister? Well, clearly, the initiative came from Congress, so perhaps someone in Congress is very interested. Hindi ko talaga maintindihan ang sistemang to at yung mga order na nakita ko, di ba, ang dami-dami ng mga text na i-submit, eto yung gagawin, eto yung form. Lahat naman galing sa office ng speaker. Oo. So, I don't really know kung anong interest nila. Anyway, ma'am, kasi nga, Committee on Social, ano ka ba? So, yun no, mga kababayan, maraming salamat po no sa panonood nyo ng vlog ko ngayong gabing to. So, yun, pinakinggan lang po natin yung interview kay Senator Amy. Mahaba pa kasi ito mga kababayan. Abutin tayo ng 1 hour. So, maraming salamat po. So, sana nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye.